Ang topic po natin ngayon ay nasa Acts 9:5-6. Pakibukas po natin or kaya po sabay na lang po kayo dito po sa harapan. Acts 9:5 and 6. Sabi po dito sa verse, and he said, "Who are you, Lord?" Then the Lord said, "I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads." Alam po ba natin yung goads? Ito po yung isang bagay na matigas. Sabi po dito sa verse, mahirap daw pong sumipa o tumadyak sa isang bagay po na matulis. Okay? Speaking about pagsunod po natin sa Panginoon, ay parang mahirap po tayong gumawa against the will of the Lord. So he trembling and astonished said, "Lord, what do you want me to do?" Then the Lord said to him, "Arise and go into the city, and you will be told what you must do." Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you, Lord, for the word na ibinigay po ninyo sa amin. Alam po namin, Lord, na pagpapalain po ninyo kami. Sasamahan po ninyo kami, Panginoon. Empower niyo po kami, Panginoon. Lalo na po sa desire po namin na mai-apply ang inyo pong mga salita sa amin pong buhay. Ito po, Panginoon, amin pong panalangin in Jesus' name. Amen. So, ang title po ng topic po natin ay From Persecutor to a Devoted Follower. Pwede po palang mangyari yan. Kung mapapansin po ninyo, ang mga topic po natin ay meron pong from at meron pong to palagi. Ibig sabihin, meron pong pinanggalingan na isang kalagayan po ng buhay, papunta po sa isang mas magandang kalagayan po ng buhay. Kasi nga po, ang theme po natin for this month is Bounce Back. Dapat po nakakabawi po tayo sa lahat po ng mga failures natin, kamalian sa buhay po natin. So kaya po, from persecutor to a devoted follower. So marami pong mga tao nagkakamali. So prone din po tayo talaga sa mistakes. Prone po tayo na sa mga choices po natin, makapili po ng maling bagay. Pero mahalaga po na tayo po ay nakakabalik. So from persecutor to a devoted follower. Yung pong verse na binasa ko, sa iba po marahil ay alam na po natin, ito po ay tungkol po kay Apostle Paul. Si Apostle Paul, sino po ba talaga siya? Siya po ay tinatawag po na Saul of Tarsus. Mas kilala po natin yan, makikita po natin yung title po na yan sa Book of Acts, na siya po ay tinatawag na Saul of Tarsus. Originally, yun po yung itinatawag po sa kanya. Siya po ay si Saul. At si Saul po ay pinanganak po noong AD 5. Ibig sabihin, 5 years after the death of Jesus Christ, ipinanganak po itong si Saul. Okay? Dalawa po ang pangalan po niya. Yung Saul of Tarsus, parang common po no, na may mga dalawang pangalan. Isa po ay Greek at isa po ay Latin. So, ang isa po pangalan po niya ay Paul. Siya po ay by birth, siya po ay pinanganak na Roman citizen. Okay? At siya po ay isang Pharisee. Dahil po siya po ay Pharisee, masyado pong iniingatan po niya yung mga katuruan ng mga churches that time. Ito po ang nag-lead po sa kanya para i-persecute yung mga early church na ang tingin po niya, mali po yung mga itinuturo po. So ano pong series of events ang nagdala po kay Paul to become a follower of Christ? Yan po yung ating pag-aaralan sa atin pong theme na Bounce Back. So what series of events led to Paul becoming a follower of Jesus? Ang number 1 po ay misguided zeal. Pwede po ba nating sabihin misguided zeal? Ano po ang ibig sabihin pag misguided zeal? Meron pong incorrect direction, although napaka-passionate, di ba? Nahandun po yung puso, ibinibigay po talaga yung loob, yan, nagbibigay po ng time, nahandun po yung hard work, pero incorrect yung direction ng buhay. So meron po ba kayong alam na ganyan na
parang napaka-passionate gawin ang isang bagay pero mali naman. Hello? Pwede pong parang hindi pa masyadong nagre-rema po sa atin ito. Pero mapapansin po ninyo sa kapaligiran, meron po mga tao na napaka-porsigido na gawin ang isang bagay. Kaya lang, sayang yung pagod, no? Sayang yung hirap kasi incorrect direction. Ito po yung tinatawag nating misguided zeal. Si Paul meron pong ganyang karanasan. Tingnan po ninyo, Philippians 3:6. Sabi po sa verse, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Okay? Yan po yung kanya pong declaration. Sabi niya, kung pag-uusapan yung pagiging masigasig, sabi niya, pinersecute ko ang church. Alam po niyo bakit niya pinersecute ang church? Kala niya, gumagawa siya ng favor for the church. Kasi nga po, pinoprotektahan po niya ang teaching po ng church. Ang dami na po nung naboborn again, ang dami nang sumasampalataya sa Panginoong Jesus. So, ang akala niya, ito po ay, kumbaga, labag sa mga natutunan po niyang kautusan. Kasi yung second part, ang sabi niya, as to righteousness under the law, blameless. So tinitingnan po niya yung kanya pong kaalaman tungkol po sa batas, okay? Tungkol po sa mga katuruan, sabi niya walang maipipinta sa akin. Nagagawa ko lahat yan. Kaya pinoprotektahan po niya ang katuruan, pero hindi po niya namalayan na malayo na po, namumuhay na po siyang malayo sa katotohanan. That is misguided zeal, okay? At nagbunsod po sa kanya para i-persecute yung mga naunang mananampalataya. So, kanina tinatanong ko po sa bawat isa po sa atin, may mga bagay po na ginagawa po tayo sa kasalukuyan, pero pwedeng mali po ang atin pong direction. At mali po yung atin pong ipinaglalaban. Marami pong ginagawa tayo, pinaglalaban po natin ito, hindi po tayo nakikinig sa iba, pero baka wrong direction po tayo. Misguided zeal ang tawag po dito. Magkaiba po tayo ng perspective, magkakaiba po tayo ng karanasan, magkakaiba po tayo ng konteksto sa buhay. Kaya po siguro hindi natin masisi yung iba, maliban lang na merong humility, magpakababa, pwede pong matuto. Pero dahil nga po sa sarili-sarili po nating konteksto, sarili-sarili po nating kasanayan, sarili-sarili po nating experiences and perspective, yan, nagkakaiba-iba po tayo ng ginagawa. Yan po ang naging dahilan, kaya po merong iba naliligaw po, misguided ang kanila pong passion. Ano-ano po ba ang possible sa atin para makarelate po tayo? Ano-ano pong mga bagay ang ipinaglalaban po natin na maaaring misguided po tayo? Ang una po, pwede pong materialism. Pwede po ba natin sabihin materialism? Hindi po masama ang material. Kailangan po natin. Pero pag sinabing materialism, sobrang nahook po tayo ng mga bagay tungkol po sa mundo pong ito. Yung sobrang pagpapahalaga po natin sa material, sobrang pagpapahalaga sa yaman, nagiging sanhi na po ito ng pagkalimot po natin sa mahalagang aspeto ng buhay tulad ng pamilya, tulad ng kalusugan, tungkol po sa moralidad. Ayan. Dahil po masyado po nating pinahalagahan ang materialism. O bakit po nasangkot po dito ang family? Di po ba kuminsan dahil po sa sobrang materialism sobrang materialistic ang tao, parang wala na po sa kanila yung mga relasyon, nababaliwala na po. Kuminsan dahil po sa materialism, napapabayaan na din po ang kalusugan. Meron po mga workaholic. Yan. At ganoon din po, natataya na din po ang morality. Sa sobrang materialism o pagiging materialistic, alam po natin minsan yung morality, hindi na po nagiging issue po yan sa atin. So nababypass na po natin yan, okay lang kahit na mataya yung ating mga values.
Ano pa po ang pwede pong misguided po tayo? Ang second po, kapangyarihan or status. Marami po ang nagsisikap na makamit yung pinakamataas na posisyon, yung kapangyarihan, nagiging sanhi po yan ng di makatarungan po nating pagtrato sa mga tao. Tama po ba? Hello, mga kapatid. Di ba yung iba na gustong-gusto yung matataas na posisyon, nagiging mali na po ang paraan nila how to treat other people. Amen po. Amen po ba doon? Palagay ko po nakaka-relate po yung mga nag-work, yung mga nasa company. May mga nagkahabol po ng posisyon, nagkakamali na po sila ng pag-treat sa kanila po mga kapwa empleyado. Another thing is strong relationship. Pwede pong misguided po tayo dyan. Maling relasyon po natin. Meron po tayong mga relasyon na pinagpipilitan pa rin po nating ituloy kahit hindi na po healthy, hindi naman po talaga maganda, walang basbas po ng atin pong Panginoon. Ano pa po ang mga misguided po natin na seal? Alam po ba ninyo, ang iba, hindi po napapansin, yung po mga paghihiganti. Di ba? Yung revenge, yung gusto po nating makabawi sa iba. Yan po ay isang uri po ng, sabi po natin, maling direksyon ng atin pong buhay. Instead po na magpatawad, alam po ninyo, mas ginagawa po natin gumawa ng mga paraan para lumaban, para makapaghiganti. Ayan. Kadalasan yan po ay nagdudulot lang ng bitterness, nagdudulot po ng sakit, nagdudulot po yan ng malaking kaguluhan. Ang isa pa po ay kalayaan. Ayan. Alam po ba ninyo, misguided seal po ang kalayaan, lalo na po sa mga young people. Minsan, masyado nating hinahabol, dapat maging malaya ako. Dapat meron akong freedom bilang isang anak. Pero alam po ninyo, yung pakikinig po sa magulang, hindi naman ibig sabihin wala kang freedom eh. Tama po ba? Kadalasan yung iba gusto maging libre sa buhay, ayaw na makinig sa magulang. Yung kalayaan na supposedly, maganda pong word po yan, pero yung kalayaan, meron pong context na tama pong paggamitan po yan. Pero kung ang kalayaan na sinasabi po natin for young people, magawa natin yung gusto nating gawin, that's misguided seal. Na parang ikatutuwa lang po natin kapag, sige, pinabayaan na po tayo ng ating magulang. Bahala ka kung anong gawin mo. Kung umuwi ka ng gabing-gabi, okay lang. Okay, kung anong activity, meron ka, okay lang. Naintindihan kita. So, yan po, iniisip po natin kalayaan. Pero kapag ginagawa po natin yan, that is misguided seal. Ano pa po, mga kapatid? Panandali ang kaligayahan. Mga temporary na joy na pwede po nating ma-experience. Yan po mga panandalian, kaya nga po panandalian, hindi po tunay. Sabi po natin, okay lang to. Gawin natin as we are young, as we are still young. Pwede natin gawin ang mga bagay na to. Magbibigay ito sa atin ng kaligayahan. Magbibigay ito sa atin ng kapayapaan ng kalooban. And the fact that this is temporary, hindi po ito magbibigay po sa atin ng totoong kapayapaan ng kalooban. Okay? Panandali ang kaligayahan. So, iyang mga bagay po na yan, mga kapatid, yan po yung tinatawag natin, misguided seal. Sobrang passionate tayo na gawin. Okay? Hindi ka mapigil-pigil para gawin ang mga bagay na to. Pero hindi mo alam, nasa mali na po pala tayong direction ng atin pong buhay. Kaya importante rin talaga yung humility. Si Paul, ganyan po ang kanya pong ginagawa. He thought he was giving favor to the church. Pag ginagawa ko ito, binibigyan ko ng pabor ang church. Kasi pinagtatanggol ko ang iglesia. Pero hindi po niya naintindihan. Si Jesus na po ang kanya pong binabangga. So mukhang, ito po ang mabigat no? Yung mukhang tama, pero mali po talaga Parang tama lang, seemingly right, pero malayo po ito sa katotohanan. So,
ito po yung dapat po nating ma-check, mga kapatid. Ho? Kaya po, kailangan na magawa po natin, mai-align po natin yung atin pong passion, yung zeal po natin sa truth. Hello, mga kapatid. Narinig niyo po yon? Dapat pong ma-align yung pong ating zeal o yung ating passion sa katotohanan. Or else, yung zeal po natin, yung passion po natin, dadalhin po tayo nito sa mali. So dapat i-check po natin in the light of what the Bible says, in the light of the Scripture, tama pa ba itong passion ko na to? Okay? Mahalaga ba na ito ang aking ginagawa? Ito ba talaga yung ikabubuti ko? Ito ba talaga yung magiging fruitful ang aking buhay? So, i-check lang po natin. Dapat po maging accurate po yan sa knowledge and truth sa Bible. May check po natin sa Bible. That is crucial, mga kapatid, to avoid misguided actions. Para makaiwas tayo sa mga maling action po natin, dapat i-check po natin ito sa katotohanan ng salita po ng Panginoon. Ang pangalawang bagay po ay sudden realization. Sudden realization. Ibig sabihin, this is a moment of clarity, a right awareness. Acts 9:3-4. Now, as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him, and falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Alam po ninyo si Paul, hindi po humuhupa yung galit niya doon sa mga early Christians that time. Kala po niya, ligaw na katuruan po ito. Kaya po dumating pa yung time na humingi po siya ng letter from the high priest at pupunta po siya ng Damascus at yung mga makikita po niya doon na follower po ni Christ, dadalhin po niya pabalik po ng Jerusalem. Pwedeng ipakulong or kung anumang bagay, kaparusahan, penalty ang igagawad po doon sa mga mahuhuli na tagasunod po ng ating Panginoong Jesus. So habang dala-dala po niya yung letter, papunta po ng Damascus, yun po, na-encounter po niya ito pong verse na atin pong binasa. Sabi, now, as he went on his way, he approached Damascus and suddenly a light from heaven shone around him. Meron pong kakaibang liwanag na nakita po siya. Naging dahilan nga po ito para siya po ay hindi makakita ng 3 araw. And he heard a voice saying, may nagsalita po mula sa langit, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako pinipersecute? And verse 5 and 6, and he said, who are you, Lord? Alam po ninyo, may mga transition po talaga ang buhay natin. Ito po, the first time na ma-encounter po niya si Jesus, yun po ang kanya pong binanggit. First time din po niyang tinawag ng Lord, si Lord Jesus. Sabi niya, who are you, Lord? Although hindi po niya kilala, pero ito po yung pagkakasabi po niya, who are you, Lord? At least, meron pong initial po siya na recognition po sa ating Panginoong Jesus. Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. Ito yung binabanggit po natin kanina. Pag kinakalaban po natin ang kalooban po ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon, yung plano ng Panginoon, parang sumisikad tayo sa matulis. Nasubukan na po ninyo na sumikad po sa matulis na bagay? Sino po ang masasaktan? Tayo din po. No? Alangan naman po si Lord. Tayo po yung lumalaban po sa Kanya. So parang sumisipa po tayo sa matulis na bagay. So he, referring to Paul, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Yan po yung mga transition po ng buhay. Sabi po natin yung una, sabi, who are you, Lord? Meron pong initial recognition. Ang pangalawa, sabi po niya, Lord, what do you want me to do? Pangalawang bagay po yan
para po mapihit po yung atin pong buhay papunta po sa tama. Sabi niya, Lord, what do you want me to do? Ang marami po mga tao, lagi lang po nilang tinatanong, Lord, ito ang gusto kong gawin mo para sa akin. Pero bihira po, yung kagaya po ni Paul na nagsasabi, Lord, what do you want me to do? Meron po ba kayong ipapagawa para sa akin? Ano ba ang gusto po ninyong mangyari, Panginoon? And the Lord said to him, arise, go into the city, and you will be told what you must do. Kailangan pa ni Paul ng divine intervention from the Lord para po mapihit ang kanya pong buhay. At least, dito po makikita po natin, si Lord po talaga ang makikita po natin, even in our conversion, si Lord po ang gumagawa ng kaparaanan. Meron pong intervention ang atin pong Panginoon sa buhay po ni Paul nung ma-encounter po niya ang Panginoong Jesus dito po sa Damascus na naging dahilan ng transformation ng kanyang buhay. At least, hahangaan din po natin si Paul dahil meron po siyang humility, meron din po siyang submission. Nabulag po siya for 3 days. Okay? Pero kailangan po niyang dumipende doon po sa salita ng ating Panginoon, maniwala sa sinabi ni Lord, at magdepende po sa kanya pong pangunguna, kanya pong leading. Acts 9:9, and for 3 days he was without sight and neither ate nor drink. May mga realization din po tayo sa buhay na dapat pong mapag-isipan po natin, mapagnilay-nilayan po natin. Kayo po ba may mga realization po kayo? Ano po mga realization po natin sa buhay po natin? Kung estudyante po tayo, kaya po tayo young people, pwedeng pag-aaral. Na-realize nyo na po ba mga kapatid na sayang hindi ako nag-aral? May pang-aral pa naman kami. Yan. May magulang naman ako na magpapaaral sa akin. Sinayang ko yung pagkakataon. Ako po, dumating po sa akin yung realization po na yan. Nasa Interville, Novaliches po kami. Siguro po mga edad ko noon, 38. Kung kailan po ako 38 years old, saka ko po naisipang mag-aral. Kaya po, nag-aaral po kaming lahat noon. Yan, yung 2 bata, tapos si Ate Tess, kumuha ng ilang subject po sa psychology, nag-aaral po siya. Ako po, nag-aaral din noon. At the age of 38, nahiling naman po ako sa aral, na andito na po ako, nag-enroll po ako ng masteral. Pero sabi ni Ate Tess, pumili ka na lang kung saan ka talaga ginagamit ni Lord. So, pumili ka kung itutuloy mo yung pag-aaral mo or ipagpatuloy mo na lang kung saan ka ginagamit ni Lord. And during the time na involved po ako sa G12, sa discipleship. So, meron po tayo mga regret minsan. Yan, mga realization sa buhay. Ang maganda lang po mga kapatid, dapat po ang realization po natin, just like Paul, hindi po huli. Nagamit pa po siya ng Panginoon. Paano po ang realization natin? Kung ang realization po natin, huli na po talaga. Meron pong ganyang senaryo na kung kailan ka parang wala nang magagawa, saka ka makaka-realize ng mga bagay-bagay. Ano pa po ang realization po natin? Isa po sa realization, pwede pong kalusugan. Alam po ninyo, nung ma-angioplasty ako, sabi ko sana ma-move backward kahit 5 years ang taon. Parang pipihitin mo na lang. Parang may time machine na kayang ibalik kahit 5 years. Sabi ko, kung yung mga 5 years, nag-iingat ako, pwedeng hindi ako nag-undergo ng angioplasty. Ang laking pera, tapos ang laking hirap, bukod doon, meron ka na ring ini-injure. Yan. Hindi po mawawala, parang may mga bagay na naapektuhan din sa iyo. So, yun po yung pwede po nating i-consider. Yung kalusugan po natin,
Kung maaalagaan po natin ngayon, alagaan na po natin ang kalusugan po natin. Ano pang realization po natin? Pwede nga realization po natin, family and friends. Naisip nyo na po ba mga kapatid na napakahalaga ng pamilya? Napakahalaga po ng kaibigan na kung minsan parang hindi natin sila masyadong binavalue, hindi masyadong chine-cherish yung mga kaibigan, yung family po natin, hindi po natin napapahalagahan yung pagsasama. Alam po ninyo, kumuha po ako ng test sa psychology, yung parang ina-assess yung personality. People person daw ako. Ano po tawag dyan? Yung mapag-cherish daw po ako ng relationship. Yan. Pagpapahalaga sa tao. Although, hindi naman po talaga ako masyadong showy, pero nararamdaman ko yan sa heart ko. Yung mga tao na napalapit po sa akin, kung pwede lang wag na pong mawala. So, dapat po meron po tayong ganong klase ng pagpapahalaga sa tao. Okay? Family, yung friends, mga nahandyan po sila. Hindi lamang po sila nandyan kapag may tawanan, kundi nandyan po sila sa mga panahon ng atin pong kalungkutan. May mga nagpe-pray po sa atin, may mga dalahin po tayo. Family and friends, yan, na-realize nyo na po ba na importante po sila? Na-realize nyo din po ba mga kapatid ang kahalagahan po ng oras? Yan. Kuminsan, ina-undervalue po natin ang time. Niisip po natin, laging maraming oras. Tama po ba maraming oras? Tama naman. Maraming oras naman talaga. Ang problema lang sa oras, kapag lumampas na po ito, hindi na po kayang ibalik. Okay? Hindi na po natin maibabalik ang oras. Halimbawa po, next week, meron pa rin namang Sunday. Tama po ba? Pero ibang date na po yan. Hindi nyo na po pwedeng maibalik kung ano yung experience na pwede po ninyo maging experience today. Lalo na po yung experience po natin para po sa Lord. So yung kahalagahan po ng oras, dapat po may realization po tayo dyan. Another one, kahalagahan po ng pananampalataya sa Diyos. Dapat po yung una ko to pero iniisip natin, pag church, lagi pong yan ang pinag-uusapan natin. Pero hindi po yan mawawala sa realization po natin. Yung kahalagahan ng pananampalataya, kahalagahan po ng paglilingkod sa Lord, kahalagahan po ng pagsamba sa Panginoon. Yan po ay isang bagay na hindi na po issue, hindi na po itinatanong, ayan, hindi na po parang kailangan po ng sign, yan po mga kapatid, settled conviction na dapat ang meron po tayo dyan. Inuuna po natin ang Panginoon. So mga realization po sa buhay, pwedeng nalalampasan po natin, pero si Paul, alam po ninyo, nung po ma-encounter po niya si Lord, sabi po niya, "Who are you, Lord?" May realization po kaagad. What do you want me to do? Lord, what do you want me to do? Anong bagay ang gusto mo na gawin ko? So, may realization na po kaagad siya. And what was his realization? Ang realization po niya, meron palang mas mataas na authority sa akin. Kaya sabi niya, "Who are you, Lord?" At meron pong submission na dapat mangyari sa buhay niya. What do you want me to do? And number 3, of course, dahil may realization, dapat po meron pong significant impact. Meron pong significant impact. Acts 9:20. And immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, "He is the Son of God." Tingnan po ninyo mga kapatid, napaka-significant. Sinabihan po siya ng Panginoon kasi ang magiging ministry po niya, siya po ang maghahatid ng salita ng Panginoon sa mga Gentiles. So, pinapilan po kaagad yan ni Paul. Sabi po niya, sabi po ng verse, "And immediately he proclaimed Jesus in the synagogues, saying, He is the Son
of God. Bigla po siyang nangaral. We should start where you are. Pag na-encounter mo ang Panginoon at nabuksan ang ating isip, di ba? Start where you are. Hello mga kapatid. Ang kailangan po natin minsan talaga mauntog. Tama ba? Nung pong young people ako, nag-aaral pa lang ako, siyempre may mga tropa-tropa. Pag nakakita po kami ng ang ganda-gandang babae, tapos may boyfriend na pangit, yan. Sinisigawan po namin, siyempre tropa naman kami. Kunwari na lang, hindi naririnig ng lalaki. Sabi namin, Brad, ibili mo ng helmet, yung girlfriend mo. So, katuwaan lang naman yan, mga joke ng mga kabataan. Pero ibig sabihin po talaga dyan, yung realization, Pag nauntog ang isang tao, doon lang po tayo nakaka-realize. Kaya, mga Kristiyano, dapat mauntog din paminsan-minsan. Kasi meron tayong mga misguided seal. Okay? Pag nauntog tayo, meron na po tayong sudden realization. At pag may sudden realization, dapat magsimula na po yung impact ng buhay natin. Tama po ba? Ang buhay po natin, magkakaroon lang ng impact kapag merong realization na alis tayo sa paglakad sa kamalian. So, sa Acts 9:23, meron pang mga opposition sa kanya. When many days had passed, the Jews plotted to kill him. Nabaligtad po yung istorya. Dati po siya yung nang-uusig ng mga Kristiyano. Ngayon, siya na po yung may banta sa kanya pong buhay. Pinagpaplanuhan na po siya. Pero alam po niya, dumating na po sa tama ang kanya pong buhay. Kaya po nanatili po siyang napaka-persistent. Nahandon po yung resilience po niya para i-overcome at gawin po yung mga challenges na ito despite ng opposition sa kanya pong buhay. And then alam po natin yung mga pangyayari kay Paul. Nagkaroon na po siya ng mga missionary journey. Naglakbay na po siya para maabot ang mga tao na nangangailangan pang makarinig ng salita ng atin pong Panginoon. Ano po ba ang mga bagay na dapat po nating gawin para po magkaroon ng significant impact ang buhay natin? Para magkaroon talaga ng quality ang buhay natin. What actions, what strategic action and approaches ang dapat po nating gawin para ma-achieve po natin yung pagkakaroon ng significant impact? Diba? Tingnan niya po ninyo yung katabi po ninyo. May dating po ba? May dating? Yan. May dating o matindi ang alis. Maganda po yung may dating talaga. Ho. Malakas ang dating, hindi po malakas ang alis. So, paano po tayo magkakaroon ng significant impact? Una, find your purpose. Napaka-basic po niyan. Find your purpose. I-identify po natin yung godly passion na meron po tayo. What drives you sa spiritual na bagay? Saan ka nagiging mabunga? And then, gawin po natin ito, no? Find your passion and purpose. Ang pangalawa po, set clear goals. Set clear goals. Mag-set, gumawa ng malinaw na goals, okay? Na layunin. So, dapat po meron po tayong ginogol sa buhay. Hindi po yung kung ano-ano lang ang ginagawa po natin. Kasi alam po ninyo, hindi po lahat ng daan papunta sa tamang destination. Tama po ba yon? Yung iba sabi, sige lang, lakad lang, go lang. Pero dapat po,
tama po ang dinadaanan po natin para makarating po tayo sa tamang destination. Hindi po lahat ng daan papunta po sa tinatahak po. Kaya importante po, meron po tayong goal sa buhay. Kadalasan po yung iba, kumita lang ako ng ganito. Pag kumita ako ng ganito, pag may sobra, mag-Starbucks ako. Diba? Pag may sobra talaga, magbe-beats ako. Ang bababaw po yan ng pangarap, mga kapatid. Lagyan po naman natin ng mabigat-bigat na dahilan. Bakit po tayo binubuhay ng Panginoon? Bakit po tayo pinagpapala ng Panginoon? Hindi lamang po para sa maliliit na bagay. Dapat po may direksyon ang buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, tumatanda ka na, kapatid. Pag tumatanda ka, siyempre, yan, maging seryoso ka naman sa buhay, sabihin po natin. Seryosohin po natin ang mga bagay po na yan. Find your purpose. Ayan. Set clear goals. Take initiative. Take initiative. So don't wait for opportunities to come to you. Yung iba, lagi po natin sinasabi, iniintay ko pang magbukas ang mga opportunities na yan. So if it is from the Lord and you will do it for the Lord, alam po ninyo mga kapatid, don't wait for all the lights to turn green. Tama po ba yun, mga kapatid? If this is from the Lord, alam po ninyo, yung pangarap po ninyo galing sa Panginoon. And you will do it for the Lord. Gagawin mo naman to para sa Panginoon. Don't wait for all the lights to turn green. Yun lagi po tayo nag-iintay ng sana, Lord, bigyan niyo kami ng go signal. So, sa Lord po yan. May go signal po yan. I-take lang po natin yung initiative. Okay? Build relationship. Mahalaga po yan. Cultivate strong, positive relationships. If you want your life to be meaningful, if you want your life to have a significant impact, dapat po, nagbibuild po tayo ng relationship. Yan. Pinapahalagahan po natin ang relationship po natin sa iba. Connect to people. Yan. Lalo na po yung may mga like-minded people. Kamukha din po natin, nahihilahin po tayo sa magandang bagay, hihilahin po tayo sa makadiyos na pamumuhay. Empower others. Yan. Mentor other people. Magiging significant po ang buhay po natin. Work for others. Empower, contribute to other people. Yan. Mga bagay na maganda po yan. So kapag ginagawa po natin yan, magiging significant. Nagkakaroon po ng impact ang buhay po natin. Pwede po tayong tumayo, mga kapatid. 1 Corinthians 9:20 to 22. Sabi ni Paul, to the Jews, I became as a Jew in order to win Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. Napakahalaga po ng buhay po ni Paul. Meron po talagang impact ang kanya pong buhay. Nakita po natin kung paano po in-state po niya itong verse na to. Dahil po sa pagpapahalaga po niya sa maraming mga tao, tinularan po niya yung iba para po mawin lang po nila, just to save some.
So nakita po natin ang kanya pong legacy, nakita po natin ang kanya pong influence sa Christianity. His life and teachings continue to influence Christians through his practice, through evangelism, ganon din po sa pagtuturo sa mga tao, pagre-reach out sa mga tao. Mga kapatid, ang buhay po natin, napakahalaga po niyan. Pwede pong misguided po tayo ng iba't ibang mga bagay sa panahon po na ito. Pero sabi ko nga po kanina, kaya pinaharap ko po kayo sa katabi ninyo, kapatid, tumatanda ka na. Dapat po bigyan po natin ng value yung sarili natin at magkakaroon lang ng value yan pag meron tayong right mindset, meron po tayong tamang focus at meron pong pinaggagamitan ang buhay natin. Amen po ba mga kapatid? Mahalaga po, meron tayong influence and that influence will lead to your legacy. Yan. Pwedeng nahandito pa naman tayo, malalakas pa tayo, biyaya ni Lord. Sabi ko nga, because of His grace, sinusustain po niya tayo. Pero alam po ninyo, nagagamit na yung buhay natin. May mga tao nang sumusunod sa buhay po natin, nai-impluwensyahan po sila ng mabuting bagay. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you, Lord, that we can bounce back, Panginoon, sa maraming mga bagay. Kay Paul, he was a persecutor. Tinutuliksa po niya, sinasaktan po niya, hinahabol po niya, pinakukulong po niya yung mga tao na gumagawa po ng tama. Pero nabago po ang kanyang buhay dahil nagkaroon po siya ng realization, meron po siyang encounter po, Panginoon, sa inyo. Naging mabuti po siyang matapat na tagasunod po ninyo. And even, Lord, naging siya po ay apostle, naging tagasunod po ninyo. Lord, maraming salamat po. Dahil pwede po kayong bumago ng buhay, pwede kayong bumago ng pananaw ng bawat isa. Merong iba-iba kaming karanasan, merong iba-iba po kaming konteksto sa buhay. But now, Lord, we surrender that to you. Ipakita po ninyo, Panginoon, sa amin ang mga bagay na dapat po namin gawin. Mga bagay po na less important, dapat po maging less important po sa amin. Yung pong mga bagay po, Panginoon, that is valuable to you, maging valuable din po, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord, sa pag-aaral po ng mga salita po ninyo. Dahil nakikita po namin, Panginoon, na lalo pong nagkakaroon ng halaga ang buhay po namin kapag kami po ay sumusunod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Nawa po, meron po kaming take away sa umagang ito. Napayaman po ninyo ang kaalaman po namin at napalalim po ninyo, Lord, ang amin pong dedication sa inyo. Ito po ang amin pong panalangin in Jesus' name. Amen and amen.